Talking about the one of the busiest names right now, no, in the government, isa kayo doon in a good way, no. Considering also your many accomplishments, no, paano niyo nababalance yung like yung role ninyo ngayon sa government, yung role ninyo as a family man, and then nag-showbiz pa kayo? At dati nga, kasama pa yung nag-aaral pa ako ng doctoral eh. Sometimes right. I don't know how I was able to manage at the same time. Pero I think siguro just setting up priorities. And of course, nagpapasalamat ako sa pamilya ko because they're part of yung sacrifice na bibigyan nila. Because the time na kailangan, hindi ko lahat may bigay din sa kanila as a family. Kasi they also, buti na lang, Tanya is also, my wife Tanya is also coming from the same industry, entertainment industry, so I don't have to explain yung nitty-gritty ng trabaho namin, di ba? Kung bakit ako umuwi ng madaling araw, bakit ang tagal ko bago ako makauwi. So, she fully understands, she fully support, kasi alam niya yung trabaho. We're both in that industry. Alam niya, doon din siya nakilala, naging reyna rin siya ng teleserye during her time. So, yun, malaking tulong po talaga yun for helping, and we always compliment ang trabaho namin as mag-asawa. So, dahil lagi ako nagtatrabaho, lagi ako wala, so siya naman ang bantay sa mga bata. Siya ang timon. So, ilaw ng tahanan. Di ba? So, ayun po, I think it's more on balance lang. Hindi pwedeng sumobra sa isang bagay. Pero kung merong mang nawala sa akin is, I think yung attending socials, yun, wala na talaga. Because I don't have that luxury na makapag-socials pa. Yun nga po, wala na kayong me time? Wala. Pero hindi ko naman nahanap kasi rather than going out and having socials, I would rather spend it with my family and rest sa bahay namin. Diba? To have time and talk with my kids. In my age, pinagdaanan ko na rin naman yung socials nung bata-bata ako, nung binata ako. So, okay na ako doon. Wala na akong gusto pang ma-achieve doon sa mga pagdating sa socials. Of course, I miss yung mga, may mga imbitasyon ng mga birthday, mga kaibigan, mga ganito, di ba? It's all part. So, but unfortunately, hindi ko na magawa yun because sobrang load ng trabaho. So, but another way, at least nagpapasalamat ko rin ako. It's better than that kaysa sa wala akong trabaho. Diba? At least may trabaho ako na ginagampanan. So may pinapakain ako sa pamilya ko. That's the most important. Any challenges po, hardest thing po about your role right now? Or was there ever a chance na you need to sacrifice one thing, family, as against your role in the government, or role in the government as against your For the schedule naman, kasi I think ang nasasakripisyo ko talaga is yung pamilya. But yung nga sinabi ko, it takes two to tango, di ba? Kaya nga nandiyan yung asawa ko, help me explain dun sa mga anak namin. At of course yung anak ko 18 years old na ngayon, so first year college na rin, so nakakaintindi na rin, medyo matured na rin. So my second is already magsi-senior high na. So, pinagtutulong-tulungan na lang namin yung bunso, na yun yung makulit na wala pang naiintindihan. Okay naman, kasi complementary naman yung give and take ng situation, but mahirap kasi sometimes nasa gobyerno ako, pero ang role ko sa Batang Quiapo is snatcher. Yes. Di ba? It's so hard. Mahirap talaga, pero I mean, trabaho yun. You have to separate yung two things na yun. And then, siyempre, pag uwi mo, tatanungin ka ng bunsong anak mo, ano ka ba talaga, taga-gobyerno? Ay, that's part of the, at least meron kaming pinag-uusapan pag kumakain kami. So, here's the funny thing. But siyempre, sometimes, pag may mga lines na offensive sa government, I try to contest it to the writer na baka pwede i-tweak natin kasi hindi siya appropriate for me. Although I'm an actor here, but of course I also have another hat na I'm representing the government. I work in the government. So medyo ito-tweak lang namin. Not too much, hindi masyadong offensive. Kasi nga magnanakaw kami doon. So kami, kumbaga, ang role namin na
walang gobyerno doon. Ang importante sa amin, gobyerno lang sa amin is yung maalam na namin yung tiyan namin sa pang-araw-araw, di ba? Survival. Yun. Mahirap din. Okay, thank you po. Next po si Grace. Yes. You started out young po as a public servant. So, what advice would you give to those who also wanted to serve the country and how to maintain their clean image just like you? Actually po, we should not stop from hoping. I think and try to learn from all the mistakes that happened in the past and now moving forward to the future. Kasi when I started, SK po ako, I was 16. So, and then after naging sangguniang kabataan ako, naging barangay captain din ako. And then after ko naging barangay captain, naging board member, and then after that, naging governor ng probinsya namin. So, the grassroots level is different from the national level. Iba ko, kasi frontline. So, even yung mga instance na pag-aaway ng mag-asawa ng barangay captain ako, kinakatok ako ng 2 a.m. sa bahay namin. Nakatira pa rin ako kay Senator Yapid doon. Kung pa rin ako nakatira, sa kinakatok ako, yes, kasi may nag-aaway ng mag-asawa. So, ang ginawa ko, dahil binata pa ako ng time yun, tinawag ko muna yung lupon namin na may asawa na. Kasi sabi ko, wala akong mapapayo sa mag-asawa dahil wala pa akong asawa. Ayaw ko magpayo dito sa dalawang to. So, sinamahan ko lang. So, but anyway, it's a learning process. Hindi mo naman, there are things na hindi makikita sa libro. Hindi matatranslate during that time, hindi matatranslate ng local government code. Now, in the national government na hindi makikita ng set of laws and rules or even the constitution, sabi nga nila. Pero syempre, it's more on the values na meron ka in how you assess everything na pangangailangan ng mga kababayan natin, di ba? Kasi it always evolve. Hindi siya stuck. Di ba? Laws were created way back, but sometimes they are not adaptable to the current. So we have to adapt kung ano yung pwede. We have to adjust. Especially now with the digital generation. Diba? Nung time dati namin, time ko, typewriter pa nun, di ba? And then pag pumapasok ako sa college, ang class namin, floppy disk pa. Lahat kayo, alam niyo. Hindi pa CD-ROM nun, floppy disk pa. So, yun yung so it's a transition, and I think for a government officials to really help the next generation shape up into adapting also sa future ng ating bansa. And siyempre, always hoping na wag silang mawala ng pag-asa. What ng tatay ko, hindi nawala ng pag-asa, try to fight for it para sa amin, sa generation namin ng mga anak niya. And then, same thing on my part is I'm trying to fight not to give up for the generation ng mga anak ko, and hoping those generation will also stand up and fight for the next generation to come. Kasi if we're all gonna give up, kawawa naman ang bansa natin, di ba? So, sino pa nga aasahan nila? Sabi nga ni Rizal, di ba? Sa kabataan ng pag-asa ng ating bayan. So, I think yun lang yung kailangan natin. We just have to set an example and be a role model to the young ones. Since uso po yung mga biopic na, if ever you'll be given a chance po na i-offer na gawin ng movie yung father niyo po, would you be willing to do it? Probably not me. Hindi na siguro, when the time comes, pinag-usapan din namin yon na sabi ko nga sa tatay ko na baka pwedeng pasulat na natin yung storya mo. The Little Lapid story while you're well and capable, while di ba? Kasi you're the only one who knows what happened. Yung detalye, ikaw yan, mula nung nagtitinda ka ng tinapay, nagtitinda ka ng yelo, nangangahoy ka sa bundok, nakikipangahoy ka, nakikipag-alaga ka ng kabayo, so those things, nakipaglaba ka, di ba? So nag-alaga ka ng kalabaw. So, ikaw yung lahat ng mga kadetalye yan. So while you're in yung mental state mo is still intact, pasulat na natin. So, para pag umabot yung time, whether it's gonna be a movie or a book, di ba? At least may
may legacy na may iwan for you, magawa na natin. But I think hindi ko na siguro aabutan yun. Probably yung mga next generation, yung mga anak ko na anak ng mga kapatid ko, whoever is gonna do it, but not in my generation. Hindi na kami magkakapatid kasi I'm already 47. So, may edad na rin ako. So, ang youngest namin is around 42. Yun ang bunso namin. So, pero sabi ko sa tatay ko, ikaw lang may alam ng mga leading ladies mo na kasama. So, hindi namin alam yun kung magsulat niyan. Pero kung may mabipisal kayo, sir, sa current generation po, Current generation, I think it's kind hindi kami magre-recommend ng anybody in this generation because I think ang gusto talaga ng tatay ko should come from our family to be kung sino man ang gagawa. So sa amin, sabi ko nga nung nag-usap-usap kami, we'll just find somebody who's gonna be fit doon sa character niya and will able to do yung mga ginawa niya because madugong training yan. It's not an easy one. Kasi kapag ginawa mo yung story niya, kailangan namin siyang isabit sa sa ano tawag dito, yung barracks. Kailangan namin siyang patalanin sa bubungan ng tren. Kailangan niyan bumaba sa Montalban. walang kadobo. No, walang double. Dapat siya mismo. Siya mismo. Kasi dito lapit yan, di ba? So, I mean, hindi siya madali. I mean, that's why sabi nga namin, hindi siya madali. Kaya sinasabi kong hindi na siya sa generation namin because although kaya pa namin gawin, but of course, yung age namin is not in our advantage anymore. Medyo may edad na kami. So, tatalon sa tulay yan, di ba? So, tumalon sa San Juanico Bridge. Nagpapakalatkat sa kabayo, tumatalon sa kabayo. So, yung bata talaga ang kailangan namin i-ready, ihuhulma namin yan, iti-training namin just to magampanin niya kasi dahil madugo dahil siya, ang tinignan niyang model ng time niya, yung Jess Lapid naman, senior. So, lahat ng ginawa ni Jess Lapid senior, yung ginawa niya yung Jess Lapid stories, kailangan niyang gawin. So, which is yun nga yun, pagbaba doon sa Montalban, bundok ng Montalban naka-boots. So, bumaba siya, tumalon sa train, from the bridge papunta sa train na umaandar, moving. So, sa San Juanico Bridge, hindi siya ganun kadali. And then, yun nga, kamukha ng sinabi ko, if you remember that Leon Guerrero, di ba, sumabit siya dun sa barracks. Tapos pinaikot siya. So ang ginawa lang nila noon is tinali yung paa niya, nilagyan ng brace yun, tapatungan, tapos tinali. Tapos nilagyan ng bearing yung bakal kung saan yung sabitan. So pag action, binitawan na siya. Tuloy-tuloy na yun. Non-stop. So I think pumutok yata yung ugat niya sa mata Kasi because of blood circulation yung pagbaba, di ba? So, yun yung mga ganung kahirap yun. Hoping with the technology right now, plus isa pang may pinakamahirap na kailangan gawin, yung manghati ng bala. Di ba, no? Oo, manghati ng bala. Imagine mo, dati wala pang special effects, no? Niloloko nga namin yung mga next generation. Baka naman kayo, tinidor na yung gamitin nyo. Hindi na kasi mas marami. Diba? Feeling ko, pwede si Marco yan. Yeah. So, pwede ni Toto, magtatanong ko siya. Hey Mark, kasi di ba yung father mo nag-rin sa government ng public servant. Tapos ngayon, maraming mga offices yung like napapasok dahil sa mga network. Diba, hindi mo naman masabi na yung hotel. Ano yung, paano nyo ginawa ng family mga bash? Paano nyo parang hinarap? As yun nga, nabanggit ko kanina, of course, tao rin kami, nasasaktan kami, di ba? It's something na hindi naman namin ginusto, na ganun ang kapalaran ng tatay ko, di ba? Na hindi nakapag-aral, dumaan sa hirap. So, but hindi rin namin mapiplease lahat. But ang amin lang, yung nasa puso namin at saka sa isipan namin is,
we elected to serve the people. And in serving the people, may kasama yung criticism. And criticism is always welcome. We take it as a parang learning. Parang consensus, parang survey din yan, di ba? So, kasi nobody's perfect naman. So, criticism is there. So, ginagamit namin yung criticism as a learning stage and as a knowing process or parang developmental process. So, ginagamit namin yun as an inspiration also. Kung makano nabanggit ko pa niya, yun. Yung mga criticisms na yan, hindi siya nag-aaral. Those are the things na pinanghahawakan ko. Bakit yung pag-aaral ko talaga tinapos ko up to doctoral level. So, yun yung pinanghahawakan ko as a son. Not as a public servant, as a son. Siyempre, yung mga tagus na yun, di ba? So, at least, kung makita man kami, sinasabi siyang ganun, pero kami, di ba? Hindi kami yung mga hindi nagtapos ng pag-aaral diba? Dahil sikat yung tatay namin, we have that luxury na dahil umasenso ang buhay namin, nagbulakbol na lang kami. No, hindi ganun. So we're very straightforward in trying to finish the task and objective na gusto ng magulang namin, na wag mo akong gayahin. Kahit ako nung panahon ko gusto ko, pero hindi ko magawa kasi wala naman kami resources. Hirap ng buhay ng panahon namin. So ngayon, meron kang luxury na ganun, so huwag mong sayangin. Ituloy mo, ayusin mo yung kinabukasan mo. Hindi nang ipapamana mo sa mga anak mo. So, yun. Mahirap po. Masakit, pero it's part of our job. I think it's part of a democratic way sa atin, di ba? Criticisms are always welcome. But we take it in a positive way, not on a negative way. So, yun yung, kumbaga, nagiging inspirasyon pa namin sila to work better, perform better, and serve the people. But at the end of the day, kahit ano pang negative ang sabihin nila, as long as kami, sa puso namin at saka yung aming kaloob-looban talaga, talagang malinis yung pagsiservisyo namin. Wala kaming, kumbaga, iniipit, wala kaming konsensya, masarap ang tulog namin sa gabi, at yung pinapakain namin sa pamilya namin ay maayos, okay na kami. We cannot convince everybody, diba? So as long as, yun lang, we take it as a inspiration and lesson learned. Pero in fairness po kay Senator, nagte-trending siya recently and is being appreciated by so many. Dahil ang dami pala niya nagpasang bill. Yes, marami. I think 700 plus yung bills plus yung author, diba? Ako, as a son, I keep on saying it. Pero syempre, isa lang naman ako. Diba? But at least, hindi na namin kailangan pang ipagsigawan. It's on the record, nandiyan naman. But kasi sometimes, he's being accused of chairman ng Committee on Silence. Diba? Hindi nga siya kumikibo. And then, hindi siya mahilig makipag-debate. Hindi yan ang strength niya talaga eh. So, which is, ina-admit naman niya. But I mean, he doesn't lose focus on his job. Kasi ang kanyang trabaho ay para sa masa. Kasi doon siya nanggaling. So, kung titignan mo lahat ng bills niya, hindi siya pang ekonomiyang pero pang mahirap siyang para sa mga kababayan nating mahihirap. So, kamukha nga na dati pinagtawanan yung left-handed bill niya sa school. Yung pagbabawas ng libro na dadalhin ng mga elementary sa school. Kasi if you remember, di ba, time natin, bit mo lahat ng di ba? Lahat ng libro, kahit hindi mo ginagamit. Pinadadala nila lahat yun. Kaya ikaw, magkanda kuba-kuba ka na. And then before he filed that bill, nabawasan yung timbang ng bag ng mga estudyante. Nagkonsulta rin naman muna siya sa DOH, yung mga eksperto na may effect ba yung ganito. Oo, kasi yung likod, yung growth ng bata, ganito. So, Trolley daw. oo, di ba? Tapos, Trolley daw si Erickson kaya. gusto pa yun, di ba, yung stainless na trolley, di ba? Tapos, ang problema, kung aakit ka ng 4th floor, di ba? Yung mga school buildings, di ba? Aakit ka. So, naalala ko pa nun, kaya nga yung kinukwento ko sa kanya dati nung nag-aaral kami elementary.
Noong 1990 yata yun, nagkaroon ng malaking earthquake, di ba? We were on the 4th floor. Imagine mo, dala pa namin yung gamit namin, backpack. Yung mga estudyanteng nalaglag, gumulong. Ang bigat pag tinamaan, kasama. I think yun yung mga batas na, ano niya, na I can say na common sense, di ba? Hindi mahirap eh. Hindi mo kailangan i-argue, which is tama. And one of the things, yung GMRC, kailangan talaga. Dapat talaga, I think we all agree. Ako, I consulted a lot of people na rin. Oo, di ba? So, I mean, bilang magulang, para hindi rin tayo mahirapan. Kasi we acknowledge naman na school is the second home ng anak natin, di ba? So, yun yung pangalawang tahanan natin. So, yun yan. Ako as a son, I'm really happy. He's being appreciated right now. So, even yung mga hindi bumuboto sa kanya, yung kanyang constant na critics, ay finally, he's being acknowledged of what he has done in the past. And I think, salamat. At least, bago man lang siya magtapos sa kanyang termino ay may legacy ang napansin sa kanya. Hindi yung parang dumaan lang siya nang wala lang. So, at least nakikita and hindi na nanggagaling sa amin. Yun yung masarap po doon. Hindi na namin kailangan i-advertise. Hindi ko na kailangan parang press con ay siwalat na ganito. No, it's coming from the people na. So kaya nga maraming salamat po sa lahat ng nakakapansin na, nakakapag-observe, and I think malaking bagay ang internet right now. Kasi free access na yung mga tao. Unlike before, they're all relying on news, TV, newspaper, di ba? Doon mo lang malalaman yan. But now, instant lang sa cellphone mo, makikita mo lahat yung access. So ngayon, meron pa kaming pinag-uusapan din is yung I think ma-file na rin yung bill na dapat yung mga telcos natin is include nila sa libreng app yung Google para makaroon ng Google search kasi right now yung mga telcos natin I think they're just offering free YouTube and Facebook. So with fake news it's very dangerous. So but with the Google na kasama siya na wala nang bayad, libre siya kapag nag-load ka, 'di ba? Na yung free wifi or anything, yung load package na $299, mga ganun. Dapat kasama na yung libreng Google na app para magkaroon ng more accessibility for research yung mga kababayan natin, especially the young ones. In additional po sa James. Yes. So, Pwede pong may react